kung bakit nga ba ako umuwi or bakit ko piniling magpahinga at ipinagpalit ko yung trabaho ko from Singapore. Hi guys, Lynn Kending here again and welcome back to my channel. So today's video guys, ikukwento ko sa inyo kung bakit nga ba ako umuwi or bakit ko piniling magpahinga at ipinagpalit ko yung trabaho ko from Singapore. So ganito kasi yung nangyari dyan guys. Nung nag-resign na yung pinaka-boss ko as a marketing manager, kasi ako sa sales so parang boss ko siya, marketing manager, tapos ako naman sa sales. So ako yung beauty manager. And then, ito na nga nag-resign siya. And then, hindi na napalitan yung brand manager. May pumalit na boss, pero parang siya yung pinaka-head para sa lahat. Para siyang general manager din, guys. So, that time, walang masyadong malinaw kung ano talaga yung role niya sa company. Kasi siya yung, isa din siya sa pamangkin ng boss ko. Tapos, hindi siya from beauty industry. So, yun yung problem. At saka lalaki pa siya. So, siyempre, pag bago ka, marami kang hindi alam, lalo na pag hindi ka galing sa same industry. So, parang corporate siya na formal, ganyan. Siyempre, pag nasa beauty industry ka kasi or nasa sales ka, corporate, but the thing is, kailangan, flexible ka. So, ayun. Hindi na nagpalit ng brand manager. So, kami na lahat gumagawa. Can you imagine that? Sa sales ka na, tapos ikaw pa gumagawa ng mga marketing etchos dyan. So, ang gagawin mo, magsisell in ka. Pag may promotion ka, ikaw yung magpo-propose nung layout, yung mga materials na gagamitin. Siyempre, it takes time or alam mo yung mag-i-email ka sa, like on my case, that time, like sa isang malaking store, meron akong promotion. Siyempre, hindi ko babanggitin yung store, di ba? So, meron akong promotion that time. And then, pandemic pa kasi that time, parang kaka-open lang. So, masyado pang mahigpit. So, ikaw yung magsisend ng layout sa sa contractor. Tapos, after mo masend yung layout sa contractor, isisend mo naman siya dun sa store. So, pag na-approve ng store, tsaka mo palang ipapagawa ngayon sa contractor. Maraming pasikot-sikot. Di syempre mauubos yung oras mo. Yung talagang trabaho mo nasa sales. 'Di ba? Wala ka na halos time. And then, at the same time, ina-handle ko pa noon yung sa online. So syempre, 'di ba? Aside sa physical store, may online ka pa. So i-update mo, marami kang i-update like yung mga images, yung mga prices and all that. So, magsisell in ka. Basta marami siyang factor. And at the same time, yung boss ko nga, hindi siya masyado siyang strict, masyado siyang stiff. Kasi, syempre, galing nga siya lalaki siya, and syempre wala siyang alam pagdating sa beauty industry or sa perfumery, sa retail. So, yon kaya sabi ko, halimbawa, di ba, syempre nga, yung trabaho mo iba-iba Baga marami kang trabaho. So, meron talaga diyang madidelay.
sisisihin ka, yung mga ganyan. So, nung time na yon parang, actually, marami ako nakain na pasensya, guys, sa tagal ko ba namang nagtatrabaho. Pero that time, pero parang, ano lang ako, sinabi ko sa kanya na, dapat hindi ka tawag dito, hindi ka nang be-blame. Let's work it out together, parang ganon. Parang i-work out niyo siya para ma-solve yung problem. So, yun, yung may blame ng ganito, may blame ng ganyan. Kasi yung sa dati kong boss, sabi niya, oh, what happened? Oh, okay, we'll do this. We'll do like this, like that. Yung mga ganyan, yung mga ganon. Di ba? So, kailangan tulungan lang, walang sisihan. Kasi, ano kami parang multitasking na kami kasi after nung mag-pandemic talaga, maraming syempre natanggal, ganon. So, short-handed talaga. We have a lot on our plates, kumbaga. So, ayun, naisip ko na kailangan ko ng isipin yung emotional welfare. And then, basta ayoko na muna magulo. Ayoko na ng sisi dito, sisi doon. Ayoko nang ganon. So, nag-decide ako bago matapos yung contract ko. Kasi hindi rin naman natin alam bago matapos yung contract mo or baka kaya tapusin na lang yung contract mo kasi hindi na kami nagkakasundo talaga. But anyway, yun yung nangyari. So, I need my emotional welfare intact. Charotera lang ako. So yun na nga, guys. Ipapakita ko sa inyo yung process kung paano ako umuwi. Although, matagal na itong na-imbak, guys. So, ayan guys, yung nangyari. Thank you so much for watching. Hope na nag-enjoy kayo. And of course, naka-relate naman ba kayo sa nangyari sa buhay ko. Masaya talaga yung buhay ko, guys. Siyempre, pag may event, diba, naka-dress up ka, pag may mga trainings, corporate events, and all that. So laging fabulous yung buhay mo. Laging fabulous yung dating mo. Hindi pa ako vlogger nung time na yun eh. Sayang. Sana kung vlogger ako nung time na yun, makikita nyo guys, yung lahat ng mga events namin. So there you go guys. Thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, share this video, and of course, subscribe to my channel. And watch out for my next vlog. Mwah!